Welcome to Mrs. Utangera's Review because utang is life, so let's utang responsibly. Disclaimer, hindi ako bayan para gawin itong mga reviews. Ito ay base sa personal experience. Ito yung mga top 4 best online lending apps in the Philippines for me so far sa 2026. Madali ang pag-apply, no income documents needed, and instant approval. Buo matatanggap ang cash loan, walang bawas. May pang-multiple loans offer kay BLE's Grab and One Hand. Every 30 days ang bayad kay BLE's Grab and One Hand. Kay Tala naman up to 61 days. Pang-apat ang Tala kasi hindi pa siya nag-o-offer ng multiple loans. But terms to pay is up to 2 months. Bongga, diba? Share ko sa inyo ang pag-apply, tips, and kung bakit sila ang best all ako. Bago lang din ako nag-BLE's mga last month ng 2025, hindi ko na na-video ang pag-apply. Pero download nyo siya, follow the instructions, requirements, ID, selfie, at yung contacts ninyo, doon nyo kukunin yung references in case daw hindi tayo magbayad. Charot! Magbayad tayo ng utang para iwas stress. Ayan, nabigyan ako ng 10K credit limit sa pangumpisa. Siyempre, excited si Mrs. Nangangapa pa, hindi ko alam kung kailan magbabayad at kung paano magka-increase ng credit limit. So, bayad agad-agad, wala pang due date. As much as possible, magbayad na lang kayo before ng due date para maganda ang record nyo kung gusto nyo talagang magka-increase ng credit limit. Pero wag naman masyadong maaga. Wala namang pilitan if full or partial payment. Basta mag-stick kayo sa schedule ng installment plan ninyo. Kumbaga, prioritize lang natin magbayad at iwasan ang overdue. Nasa inyo pa din naman yan. Okay ang bill is talaga, hindi siya pa 7 or 15 days. Sa experience ko with BLE's, nag-loan ako ng December 6, first payment schedule is January 15, hindi ko na tinapos, paid in full ng December 30, syempre hindi sila mag-i-increase agad-agad, nag-loan ako ulit December 30 ng 10K, first schedule of payment is February 16, nagbayad ako ng February 10 pa lang. And congratulations, nag-increase na ang credit limit ko from 10K to 20K. I-refresh mo lang siya pagkatapos magbayad para ma-check mo if nag-increase ang limit mo. And good news, pwede na siya bayaran ng pa 2, 3, 4, 5, and 6 months to pay. And habang nagbabayad ka pa nito, pwede ka na nilang ma-offeran ng panibagong loan. San ka pa? Maasahan talaga si BLE's sa pang-emergency or if may urgent needs. Again, ginawa ko full payments sa dalawang loans ko. So, pay early before ako kumuha ng ika-third loan na ofera na nila ako ng credit limit increase from 10 to 20K. Malinaw naman ang computation. Hindi ako magaling sa math, but it's mathing, right? Pero ayan, makikita mo naman ang babayaran mo sa pinili mo. This time, magsi 6 months ako to pay and ito ang babayaran ko each month. Ang purpose ko kasi with BLE's ay ma-avail talaga ang pa-cash loan nila. Pag-uusapan naman natin kung paano maka-avail ng pa-cash loan ni Grab. Of course, kailangan may Grab account kayo at makikita nyo sa icon ang new loans, tapos click nyo lang siya. Dito mo makikita if may offer ang Grab sa'yo na cash loan. Ito ang offer sa akin, 7,200 repay in 3 months. Interest per month is 645.84. Ang babayaran ko monthly if ang 3 months ang pipiliin ko is 2,663.28. Nasa inyo pa din yun kung gusto nyo ng 1, 2, or sa akin nga 3 months to pay. Ang total ko for 3 months ay magiging 7,989.84 kasama na ang 144 pesos processing fee. Matatanggap ko ang 7,000 na ito ng buo, walang bawas. It's up to you pa din ha kung ano ang kaya ninyo. Disclaimer, borrow responsibly, palaging babasahin ang terms and conditions. So, kumpletuhin na natin ang personal details, place of residence, contact number, email address, monthly income, may range ng salary, pili ka lang, employment type, loan purpose, kung saan mo paggagamitan itong loan na ito, at
Lastly, if meron kang active loans outside Grab, it's a yes or a no. Simple lang ang pag-apply ng cash loan sa Grab, wala ng mga references na hinihingi. And uulitin mo din tong procedure na ito kung mag-a-apply ka ulit ng loan. And ito pa, mag-auto-deduct siya sa preferred payment method mo. Pinili ko Maya. Explain ko muna ito ha. Pag malapit na ang due date mo, like 3 days pa lang, mag-email or notify na sa'yo ang Grab for payment reminder. Dapat kung ano ang pinili mo na payment method mo, example sa akin, Maya nga, may laman na siya kasi napansin ko madaling araw pa lang, nagdideduct na siya ng bayad mo. So ito may loan disclosure statement and just submit application. It takes minutes lang, mag-notify lang siya, antayin lang natin, and ito na. Lilitaw na din siya sa My Loans. Pansin nyo may offer na ang Grab sa akin ng panibagong loan kahit meron pa akong binabayaran na ibang loan. Usually, pag natapos mo bayaran yung naging una mong loan sa Grab in full, mag-o-offer na siya sa iyo ng another loan. Depende yan kay Grab sa system assessment nila sa iyo. Meron akong 3 loans now, katatapos ko lang magbayad kaya ito, na-offera nila ako ng 7,200. Kaya abangers ka lang din if may pa-offer siya. So lumitaw na siya sa Grab wallet ko, and if you want to transfer, pwede din siya i-transfer sa ibang Grab Pay wallet or kagaya ko sa Maya ulit. And pwede din GCash or sa bank account. May bayad ang pag-transfer ha. Sa 7,200, pwede ko lang ma-transfer ay 7,189.37 after fees are applied. Kaya ito muna, 7,100 na lang. And then i-transfer ko plus 15 pesos transfer fee. So ang total ay 7,115. Before ko i-end ang video na to, papakita ko lang tong pass loan ko para makarelate kayo sa sinabi ko kanina. About auto deductions, if may tanong kayo kailan sa due date siya magdededuct, kasi sa due date mismo talaga siya maniningil ng bayad. So ang exact oras ng bawas ng Grab sa preferred payment mo ay like dito, iba-iba. May 5:06 a.m., 7:23 a.m., and 4:26 a.m. Kaya dapat naka-ready na pambayad mo hating gabi pa lang to be safe. Tuwing kailan ang pa-cash loan ni Grab? Basta gumagamit ka ng Grab, I think may pa-offer siya after mo makabayad ng loan mo kahit hindi pa tapos ang iba mong loan. Example sa akin, itong meron akong last bayad April 20. Ang mga past loans ko, para makita nyo, nag-o-offer talaga si Grab pag good payer ka. And ginagamit mo din siya pag deliver ng food, Grab car, etc. So pagkatapos ko magbayad ng April 20, 2 days after, ito na ang pa-offer sa akin ni Grab na cash loan. I-grab ko na din kasi every 30 days for 3 months, o diba, sakto lang ang pa-interest, hindi mabigat, and buo mo pa siya matatanggap sa GrabPay wallet mo. Syempre, iba nang usapan pag nag-transfer ka sa ibang e-wallet or sa bank, may service fee. Ginagawa talaga to every Pag hindi ka naman active user, like itong account ng husband ko, natapos na niya ang nag-iisang offer ni Grab noong March 27 pa. No active loans na siya, mag-almost 1 month na. So, wala na siyang offer. I guess, factor din sa mga ino-offera ni Grab pag palagi kang gumagamit ng service niya. Ang 1hand ay nag-o-offer ng mabilis na approval and no income requirements na cash loan up to 50,000 pesos. Ito ay SEC registered and isa siya sa maaasahan. Na-reject ako sa first try ko and sumakses sa sumunod na subok. Maglalagay naman sila when ang tamang panahon for you na mag-apply, so try again. Ito ang unang rejection ko ng 1hand. Date of application was December 17 last year. Ayan ang mga details. May pa-assessment failed sila na explanation. However, di ko lang maintindihan ang about sa reloan explanation na part since first time ko pa lang na mag-apply. Anyway, ang sabi nga nila, try again sa date na nilagay nila para maka-apply ako ulit. Hindi ko na na-record yung pag-apply ko ulit kasi hindi ko naman in-expect na ma-approve na nga ako sa second try. Akala ko marami pang subok eme. Nag-apply ako ulit ng January 27 after ma-reject ng December 17 and na-approve ng 10,000 pesos with 3 months to pay.
Nabayaran ko na ang una kong installment na 4,159 pesos. Nga pala, FYI, tatawag yan sila bago ka i-approve to double check lang some details, particularly yung mga nilagay mo na references. If sino sila and kung kaano-ano mo ang mga yon ang tinanong ng agent nila na nag-verify. As far as I remember, 3 references sa contacts mo ang dapat ilagay sa application. After ko magbayad ng first installment, nag-offer na sila agad ng 3,299. Na-curious ako since first time ko naman sa One Hand, so clinic ko ang Borrow Now kasi hindi ko in-expect na may pa-multiple loan offer pala siya. So ito na, up to 4 months to pay, may offer na 3,299, monthly installment details nandyan with due date na din. Ikaw na mamimili if ano ang kaya mo, 1, 2, 3, and 4 months. Get cash and loan agreement. Almost there. Di ka na maghahantay ng matagal, 60 seconds lang malalaman mo na agad ang result. Congratulations! Funds are being transferred to your bank account. Please remember to check. 0 na ang available limit ko, nakaborrow na ako ulit kahit na unang installment pa lang ang nabayaran ko. Doon mo lang siya makukuha sa Lazada wallet mo, wala nang iba. And from there, ikaw na bahala i-withdraw. Pili ka lang kung ano mga options. GCash ang pinili ko. And yes, may fee ang pag-transfer to GCash. Kaya from 3,200, 3,185 pesos na lang. Ayan, bayarin time na naman. Paalala, magbayad pa rin tayo sa mga utang. And makakaahon din tayo. Nagbayad ako hanggang umabot sa available limit na 4,144. Sinunod ko lang ang loan schedule payment ko. This time, hindi ka muna allowed to borrow kasi meron pa ako loans, yung isa patapos pa, and yung isa naman about to pay pa lang ng second installment. Hindi ka pa nila papayagan to borrow for now. So, binayaran ko na nga ang pang last installment ko sa first loan ko ng maaga. Yung QR payment nila, walang dagdag. Di katulad sa iba like Home Credit and Skyro na may additional charge. Nakakaloka, honest review lang. Nasettle na ang pinakauna ko na loan, may isa pa ako na hinuhulugan. Ito na, may pa-offer ulit na 10,012 pesos. And so far, nag-increase na daw ang limit ko at umabot na sa 12,500 pesos. O diba? So, ito ang magiging loan details ko. Loan amount received, 10,012, monthly installment sa 3 months if 3 months ang pipiliin ko, and may pa-discount sa monthly installment. San ka pa? Pwede ka naman mag-advance ng bayad if ever kasi, why not, diba? Nasa inyo pa din yan. Get cash and loan agreement ko na. Results will come out within 60 seconds. Huwag kayong magtaka kasi magpaparing yan sila ng phone mo after ka ma-approve. Not sure why. Kasali din ang mga reference mo sa pinaparing nila. Ginagawa nila yan every loan mo. Siguro panigurado lang na gumagana pa ang mga numero. Pag sinagot mo, parang drop call lang. So, congrats to me. Approve na ako ulit. Nasa Lazada wallet ko na siya. Withdraw ko na. 10,100 nilagay ko. May 15 pesos transfer fee. So, 10,085 ko siya matatanggap sa GCash ko. Confirm withdraw mo lang. May account security lang, pili ka saan papadala ang OTP, mobile or email verification. Up to you. Enter lang ang 6-digit code and click verify code. In progress na, mabilis lang siya ma-transfer to GCash. Mga minutes lang, super quick. Agad-agad o ramis. Maasahan ang 1 kasi hindi siya mabigat. Oo, may interest pero 30 days naman. Hindi pa 7 or 15 days. And may pa-installments to pay pa. Buo mo siya matatanggap sa Lazada wallet mo. Pag-transfer lang may 15 pesos na bawas. May pa-multiple loans pa na offer every now and then. Based sa experience ko, isa ang 1 sa legit Ola if kailangan nyo ng emergency at mabilisan na approval na walang income requirements na ipapasa. Sa paniningil naman, 7 days pa lang before due date, may pa-text na yan sila for payment reminder and magpaparing or tawag na din 3 days before due date. So in as much, if ayaw nyo ng mga tawag, kung kaya nyo naman magbayad na lang ng maaga. After ko magbayad sa first installment ko, nag-offer na agad sa akin si 1 ng additional 3,299 na pwede ko ma-4 months to pay. Sobrang bilis lang ang approval at pagkatapos ko naman ma-full payment ang first loan ko, nag-offer na ulit ng 10,012 pesos. San ka pa?
pa, pwede multiple loans basta sumunod ka lang sa schedule ng payment mo. Nakautang ang hiram ka kay Tala ng 1,000 pesos up to 25,000 pesos. Tapos 15 days to 61 days to pay. I-download mo lang ang Tala and make sure ang legit ang na-download mo. Follow mo lang instructions, mabilis lang pag-apply, no income documents needed, and fast approval. Share ko lang itong Tala cash loan history ko. Ang mga do's and don'ts based sa aking experience. Pakita ko tong borrow history. First time with Tala, nakahiram ako ng December 14 last year. Excited so nagbayad ako ng maaga. May mga discount din if maaga ka magbayad. But hindi ka maikrisan agad-agad, so might as well i-follow nyo na lang ang installment schedule at ikaw naman ang pipili if kailan mo siya mababayaran. If malapit sa sweldo or kung saan ka komportable. Mapapansin nyo, after ko magbayad, nag-borrow na din ako agad-agad, which is hindi dapat. Masasuggest ko mga 2 to 3 days after pa, although sinasabi naman ng Tala system na your limit will refresh and can increase after you pay your current balance. Kung titingnan nyo ang loan history ko ulit, 3 loans na 4,000 pesos pa ang nabayaran ko on time, sa pang-apat ko na na-increase na ng 500 pesos. Pakita ko lang ang pagbayad. So, itong 4,000 pesos loan ng December 27, kailangan ko siya bayaran ng February 25, 60 days, naging 5,140 pesos. By the way, buo mo matatanggap ang loan offer, walang bawas. 4,000 pesos ang in-offer, 4,000 din talaga ang matatanggap mo. May 8 pesos na transaction fee pag QR ang gamit, kaya nung nagbayad ako, naging 5,148 pesos. Pag-refresh mo, 4,000 pesos pa din. So, nasa sayo if hiram ka na agad. But I suggest, balikan mo mga 2 to 3 days or tagalan if possible para maka-increase ng limit kahit papano. Pag naka-decide ka na, ito na ulit ang pag-apply process na sobrang bilis pa din. Pili ka lang kung ano pagagamitan mo sa loan na to. Personal or business expense, click mo lang. Ayan, application under review na. I-refresh mo lang ang status. Ang 4,000 pesos, naging 4,500 pesos na siya. Congratulations, i-view offer mo lang. Ito naman talaga ang maganda kay Tala. May pa-set your own repayment date, 24/7 cash out to e-wallets and banks, and grow your limit up to 25,000 pesos. Continue, pipili ka na dito if magkano gusto mo, depende if lahat na. Tapos ang bayad naman isasagad ko na 61 days. Ikaw na bahala actually if alin ang gusto mo. And if ano ang kaya mong bayaran. Ito ang breakdown, 4,500 mo siya matatanggap, ang ibabalik mo within 61 days ay 5,860. Ikaw na mamimili talaga, kumbaga choose how much you need and you're confident to pay. Continue mo lang, loan summary, sa 5,860 kasama na dyan ang 180 pesos processing fee, ang total service fee na 1,180 pesos. Basahin mo na lang din ang terms and conditions para malinawan ka in case may mga tanong kayo. I-receive ko na siya sa Maya ko kasi free lang. If gusto mo naman siya sa bank, i-receive may transfer fee na 15 pesos. Payment center mo siya i-receive may 55 pesos or above. At sa ibang wallet naman, check mo lang may transfer fee na 0 to 15 pesos. So ikaw na bahala dyan. Review mo lang transfer fee details and then confirm. Money is being sent to Maya. Mabilis lang siya and click got it. Ito na ang lalabas sa Tala account ko. Papakita ko naman ang pagbayad ng Tala cash loan. So sabi ko kanina may 8 pesos na charge. Ginamit ko palagi ang QR code kasi 8 pesos lang dagdag kaysa GCash or Maya na 20 pesos. And payment center naman 20 to 23. So sa QR na tayo, pinaka lowest fee. Press QR PH lang. After ko magbayad, 4,500 pa din. May payment streak, 4,000 timely payment in a row, 4,000 pesos naging 4,500. And now, naging 5,000 pesos na siya. View offer ulit. Same, it's up to you pa din talaga based sa kailangan mo and kung kailan ka komportable kung alam mong makakabayad ka sa ganyang petsa. Ang 5,000, ibabalik ko siya ng 6,201. 61 days, very doable talaga ang pa-interest ni Tala. Hindi pa 7 or 15 days, but 61 days.
Kaya alagaan nyo yung Tala account nyo as much as possible. So ito na lang ang borrowing summary. Money is on the way. Again, huwag magbayad na maaga. Follow your schedule. Huwag mag-borrow after magbayad agad-agad. At ito naman, maski hindi tala, palagi kong sinasabi, let's utang responsibly. So magbayad on or before due date. Kasi iba na ang usapan pag nag-overdue para wala ng stress. If may tanong kayo, ask away. Please follow nyo si Mrs. Utangera's review. Thank you and see you sa next video.